Because the law worketh not, for where no law is, there is no transgression. Therefore, it is of faith that it might be by grace, to the end of the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, which is the father of us all. As it is written, I have made thee a father of many nations, before him whom he created, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Sabay, who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita, Panginoon. Tuloy namin po, Lord, mag-aaral dito sa chapter 4 ng Romans, Panginoon, kung saan pinapakita ni Panginoon ang paraan ng kaligtasan, Panginoon. I pray, malubusan namin ito maintindihan, Panginoon, dahil marami nga pong nagkalat na kasinungalingan, kalituhan din po, Panginoon. Kung saan-saan ang gagaling, mga readings, mga explanation, supposedly ang simpleng katotohanan ng salita, Panginoon, ang mga pangako nila at matuparan nito ay nababago pa. So, nawa ito ay aming maintindihan at makadagdag din sa aming tibay na pananampalataya dahil ito po ay lubos na katotohanan at solid po yung aming pangunawa-nawa dito. Solid din yung pagkakapaliwanag naman dito, Lord. So, nakuha din namin yung mga terms, Panginoon, sa yung salita. Familiarize para sa mga bago, mga matagal na rin ay naging solid ang understanding namin dito, Lord. Salamat po, Lord. Hiningi po namin muli ang inyong pagkabay. Bigyan ng pangunawa ay pumalulati. In Jesus' name we pray. Amen. Wala akong mahihingal. Good afternoon po sa lahat. Ayan, so tuloy ko lang po yung last Sunday morning po yung natin ito, no? So naalala niyo ba yung title natin last Sunday? Yung faith through faith is what counts, di ba? Ginawa natin yung dito sa verse, namutan ko rin. Yan, faith is counted for righteousness. Ngayon naman, dito sa bandang, ano ba yan? Yan, so verse 11, ang title po natin ngayon is That It Might Be By Grace. Yan, banda dito po yan, no? Sa Tagalog, upa nawa, ito'y maging sa pamamagitan ng biyaya. Okay? Later to sa English, no? So, yung kaninang last week pala, i-update natin yung notes natin doon. May mga ma-introduce ulit mga bagong konsepto, mga terms. Dadagdag na lang natin doon. Bulag din naman ako. Nasaan yung notes na? Dadagdag natin dito. Okay, so sa YouTube po, nilagay ko yung kompletong doon, listahan, mga terms na papatakbo sa tamang category. Kasi dalawa po yung pinagko-contrast dyan. Okay, doctrine na tayo ngayon, ha? Okay lang kayo dyan? Ba't di pala buhay to? Okay, buhay. Hindi ko nadagdagan pala ng Okay. Kaya maganda rin, i-review niya sa YouTube. Or sa Rumble. So, yun po yung grace, work, hindi po yan pareho. Magkabaliktad yan actually sa Bible. Pag context is kaligtasan. Actually, kahit hindi kaligtasan ng context, talagang yan ang grace kasi nagiging definition yun. Basta pabor. Tama yun, pabor. But ang natin dyan is unmerited favor. Yan po yung textbook definition natin dyan. So yung work, di naman masama ang work. Pero pagdating sa kaligtasan nga, hindi mo kayang iligtas sarili mo. Wala kang kayang gawin. Okay? Walang trabaho kang kailangan gawin at kayang gawin. Okay?
So, kung dito tanggapin lang yung regalo, yun lang. So, ito yung mga terms na na-introduce last week. Reward, debt. Pag sinabing debt, utang, kailangan bayaran. Kabaligtaran yan, of course, pag grace, gift yan. Tinatanggap lang sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito, ulitin ito yung mga terms like faith and works, grace. Yan. Dagdagan natin mamaya yan. Wala ako agad wala na akong outline kasi ito yung nagustuhan ko sa ganitong klase ng ng pag-aaral. Talagang word for word. Okay, kung correlate natin sa ibang alam na rin natin. Kaya, ayun, sulitin natin yung time. Okay, title ulit natin, That It Might Be by Grace. Ano yung sabihin ng might? Hindi yan lakas, ha? Might. Na? Might. Maaari. Yan. Hindi sigurado. Kasi hindi yata sigurado eh. Hindi kasi nga, pinag-uusapan kasi yung dalawang klase ng paraan. Yan. So, pag itong paraan na to, hindi posible to. Yan. Ganyan ang ating, ang sabi dyan, used to express permission, liberty, ito yung kukunin natin, probability or possibility. Meron kasi pag iba ang dinaanan mo, hindi ka posibleng makarating sa paroroonan mo. Ang gandang dyan, illustration. Hindi ako maisip sa ngayon eh. And used to say that something is possible. Yan. Yun nga, might. Hindi sinabing hindi sigurado kasi minsan ginagamit yung might na, baka, might. It might be. Sabihin lang niya, possibility yung pinag-usapan. Kaya balik tayo doon. Title natin is, That It Might Be. Yung kaligtasan ay posibleng sa pamamagitan ng biyaya. Okay? That it might be. Nasaan na pala yun? Hindi pala 11. Hindi nga 11. Sorry. Just 16. Therefore, it is of faith that it might be by grace. Okay, kaya ating table, andun na. Faith sa pamamagitan ng pananampalataya para maging grace. Pag hindi pananampalataya, hindi na yun grace. Ito yun, category po yan na ulit-ulit dito sa chapter na to. Okay, so isa-isa natin mula sa 11. Ito po yung nadaanan natin last week. Pero review natin. And he received, sino yung he dyan? Sino yung tinuli? Yun na naman to eh. Sino yung unang binigay sa kanya yung sign na yun na hindi yun kaligtasan, hindi yun ang cause na siya yung naligtas, hindi. Kaya nga sinabi dyan eh, nung hindi pa siya tuli, dun pa siya naligtas, dun siya na justify eh. Ha? Abraham. Okay. Yun, tsaka yung una, di ba? Tsaka wala pa si Isaac kasi nun. So ha? Sino? Ka nagtatago dyan. Ismael, yan, sorry. Yan. Kaya tama, si Lazar, kasama yun. Kaya si Ismael yung kanyang anak. So, lahat actually ng lalaki doon. Tinuli yun. Pero ang punta dito, receive the sign of circumcision. Hindi yun ang nagligtas. Kaya nga nilinaw dito, kailan ba siya naging matuwid? Nung siya ay nanampalataya, kailan siya nanampalataya? Tuloy na ba siya? Hindi pa. Saka lang siya tinuli, yung pala ay sign ng circumcision. Saan ang malinaw yun? Kasi nga, yung mga Hudyo, masyadong dyan. Pero kung alam niyo po yung mga Hudyo ngayon, hindi na sila ganyan dyan. May in-interview yung dyan, hindi na kailangan yun. Yung iba daw tinutusok lang. Basta lang lumabas daw yung dugo, okay na yun. So, malinaw yan ha. Receive the sign of circumcision, a seal of the righteousness of faith. So, ano ulit yung seal? Baka di pa alam ng iba. Hindi yan yung lumalangoy ha. Ibang seal yun. Sila yun yan eh.
Then may seal. Ibig sabihin, ito po yung, hindi senyas, yung pangsarado. Ngayon sa atin, sarado yan eh. Pag sinabing silyado, hindi pumapasok. Pero actually, originally nan, ginagamit yan sa mga letters. Yan. Kasi yung dating letters, wala pa namang LBC, wala pang plastic na. Pero ang pang-seal nila is yung yan, dry seal kung nalaman. May wax, may sing-sing. Signet ang tawag dito. Yung wax, igaganyanin. So, yung unique yung iyong ganyan, no? Insignia. Ganyan eh. Kaya pag gano'n, nakita yung seal ng hari, ibig sabihin, galing sa hari yon at hindi na tamper yon bago makarating sa'yo. Okay? So, hindi lang hari meron eh. May kanya-kanyang. Ayan. So, dito, ang sinasabi, yun ang seal of righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised. So, hindi pa nga siya tuloy nun sa physical, tuloy na siya spiritually. At again, ulitin ko lang, medyo sensitive, pero kaya natin malaman na, sa Bible yan eh. Ba't yun ang di ba? Alam nyo na yun. Tinutuloy, di ba? Yun. Yung sa lalaki. So, kaya, napaliwanag natin last week, yun po yung may kinalaman kasi sa progenation. Ibig sabihin, pag-aanak. Ibig sabihin, importanteng bagay. Kasi hindi lang natin iniisip yung ating buhay sa ngayon. Kung ano man yung importante pinapasa natin, in-apply muna natin sa atin, pananampalataya sa Diyos, pinapasa pa natin sa iba. Sa ating mga anak. And therefore, kung pagpalain tayo ng Diyos, gusto natin, hindi lang tayo, pati yung ating mga anak. Pero again, hindi lang yan physical. Mas importante yung spiritual, yung physical sumusunod. Okay? Naiging sign lang siya. So kaya, against tayo sa mga physical manifestation only. Tulad yan, yung cross. Maganda naman yung cross. May sinisignify yan. E po yung iba, ginawa lang palamuti. Kasi nga, yung mga churches ngayon, puro symbol na lang yan. Ano ba yung church sa inyo? Hindi naman kayo ligtas. Walang kwenta. Nakita niyo yun? So, importante muna yung spiritual, yung katotohanan, and then yung sinisimbolize nun, sinisimbolize lang yung mas importanteng katotohanan. Sana nakuha natin yun. And then, yun daw ay, which is being said, that he might be the father of all them that believe. So again, mababaling dito yung importansya ng mga terms, hindi na sa physical, kasi nga, una kaya nga siya binigyan lang ng sign of circumcision, kasi una siyang nanampalataya. Again, yung faith, believe, iisa lang po yung faith, more on yung term, noun, no? Pero pwede rin kasing belief, belief, F. So, faith yun, belief yun. Isa lang po yun. Pag verb, nanampalataya, naniwala. Okay? Believe yun, believe. Yung tinutukoy, yung paniniwala mo, faith. Okay? Walang malilito doon. Kasi ngayon actually, yung mga simpleng term na yan, talaga nakakalito. Kasi paano ginagamit ng iba? Okay? Yung faith minsan, minimix sa word na religion. So, maintindihan mo rin kung bakit. Pero, dapat naintindihan natin yung simpleng term or yung kahulugan ng mga term na may mas simpleng kahulugan yan, may mas malalim. So, pag ito inaaral natin, dapat alam natin exactly kung ano tinutukoy doon. Okay? So, ulitin ko lang dito. And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had yet being circumcised. Tinanggap niya na nun, hindi pa siya tuloy. Sign na lang yung circumcision. That he might be the father of all them that believe. Ito, maliwanag natin to. Andiyan na yung might na naman, di ba? Pag hindi raw ganito ang paraan, hindi siya magiging father ng lahat. Bakit? Kasi nga, pag yung mamaya, babanggitin naman yung law. Yan, dagdag na natin yung law. Okay? Yung law, debt, di ba, nabanggit natin last week. Pag may kontrata, kailangan, usapan, na umupa ka, dapat magbayad ka. Nasa batas yun. Pag hindi ka nagbayad, muna ngayon, later na, utang yun. Pero kailangan mo pa rin sundin yun. Ito, dito yan sa category na yan, works. Again, di masama yan ha.
Pero pag ang context ay kaligtasan, sablay yan. Ibig sabihin, kulang yan. Okay? Balikan natin dito. Sabi dyan. Ayan, so, dahil ang method ng kaligtasan ay faith, kahit sino po, pwedeng magkaroon pananampalataya. Hindi sinabi dito, in-interpret ko na pa sa inyo. Kasi nga, father of all them eh. Mamaya later, sabihin all nations yan. Okay? At kahit sinong tao, di ba kung nag-soul winning tayo, hindi ko na tinatanong kung taga saan ka eh, anong nation mo. Ngayon, nasa Pilipinas yan, Tagalog, malamang Pilipino yan. Pero regardless, hindi importante yung nationality, importante, kaya mo ba ang sabihin, nakakaintindi ka, at mamimili ka eh, kung mananampalataya ka o hindi. Guess nyo ba yun? Sabihin, posible silang maligtas kasi kahit sinong tao, regardless ng kanilang nationality, pwedeng manampalataya. Ngayon, pwede din silang hindi manampalataya, pero at least may possibility nga. Gets ba? Ayan. So sabi dito, though they be not circumcised. So kinukumpara natin ang ginagawa ng ating example si Abraham. Ngayon, mga Hebrew nga sila eh, kaso nga, nung tumanggap nga siya, hindi siya tuli. So, maniwala kasi hindi, ang titigas ng ulo sa mga Hudyo, at saka yung mga tuli mo, lalagi sa physical. Ito na nga, ine-explain dito. Bago pa siya matuli, nanampalataya muna siya, and therefore, yun na nagka-count. Yun yung last week eh, yun na nagka-count. Yun ang importante. At dahil yun ang importante, at the fact na kahit sinong tao pwedeng manampalataya o hindi, okay? Especially manampalataya, nandun yung possibility na yun, ano pang pakialam ko kung tulian o hindi. Okay? Dahil yung ibang yung circumcision nga, alam natin, hindi yan binigay na sa iba. Kung alam nyo yun sabihin ko, alam din natin yan, yung mga Hudyo, kaya nga ang tawag sa kanila is circumcision. Hindi Hudyo, uncircumcision. Yung natapos natin last week. So, dahil ang importante pala yung belief, yun ang nagka-count, therefore, dun tayo dapat focus. Ayan. That righteousness might be imputed unto them also. So pag sila'y nanampalataya na, i-impute na rin yung righteousness, kaligtasan po yan. Okay, again yung impute, naalala dito yun eh. Hindi ko nalagay dito pero sa YouTube, nilagay ko yung kompletong table. Andito yan sa grace, ini-impute. Ang nagdi-determine nun, yung nagbibigay. Which is sa case natin, dito, ang Diyos. Pag batas, kailangan sumunod ka muna. At pag hindi ka na sumunod, kaya nawawala yung kaligtasan ng iba pag andito yung kanilang kaligtasan sa works. Kailangan sumunod ka. Maniwala kayo kahit sa mga Baptist group, ang kulit ng iba, nahaluan ng ganyan. Kaya dapat naiintindihan nyo to. Tuloy ko lang. Ayan, so kahit sino ka pa, maari ding ma-impute sa iyo yung righteousness kasi nga kaya mo manampalataya. Tuloy natin. And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only. Ulit pinag-usapan sino yung father of circumcision? Sino yung father of uncircumcision? Ayun din, di ba? So naging isa sila, pero pag pinag-usapan kaligtasan, yung faith katulad ng ginawa at tinanggap ni Abraham, dapat ganoon din tayo. Pag hindi tayo nanampalataya katulad ng pananampalataya ni Abraham, edi hindi tayo anak din, hindi din tayo wala din tayong pananampalataya. Nakita niyo kaya ang central faith. At yung faith, may object. Object, of course, ang Diyos. Later, focus yan kay Jesus. Okay? Tuloy ko lang ulitin ko. And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only, but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham, which he had yet being uncircumcised. So inulit lang po, ibang pagkakasabi pa lang, pero yun at yung sinasabi, hindi pa siya tuloy, nanampalataya na siya, tatay mo siya kung ginawa mo rin pananampalataya katulad niya. Okay? So babalikan niya yan, meron pa siyang i-reference. Alam yung reference? Paano mo nasabing ganyan? Babalik siya dun sa... bumabalik na siya kay Abraham eh. For the promise, ano ba yung pangako? That he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law,
but to the righteousness of faith. So, sino ba yung pinangakuan ng pagpapalain ang maraming nation sa pamagitan mo? Eh sabi dyan, not Abraham. Ha? Hindi rin sa seed. Ha? Kanino ba binigay yung pangako? Eh sabi, kay Abraham ba? Nililito ko lang kayo, no? Para makuha niyo yung mga qualification dyan. Yes, sa kanya. Pero, not through the law. Ang harap ng underline nito, no? Nakuha niyo ba? Kung aalisin niya yung through the law, mali yan. Kaya ibig sabihin niya ngayon, yes, pinangako sa kanya, pero hindi sa pamagitan ng batas. Diba? Yan. So, sa kanila yung pinangako, pero hindi sa pamagitan ng batas. But, to the righteousness of faith. Bumalik tayo, yes, pinangako sa kanila yun, pero hindi sa paggawa. Oy, Abraham, ikaw, pagpapalain ng buong mundo, pag kayo ay sumunod sa batas, hindi ganon. Mamaya, ito yung papasok yung term na dito sa tama, no? Yung promise. Yan. Dali, Ay, nako. Yan. Ayun, okay. Promise. Promise. Nako po. Ano nga lang. Nako, nagkagulo na. Medyo maliit kasi. Promise. Yan, so dito yan sa side na yan, Anong pinagkaiba ng promise tsaka ng batas, for example? Yung kanina, parang pinag-usapan sa debt. Usapan pag nagtrabaho ako, pumasok ako, nakapag-produce ako, for example, ng isang cellphone, o 2-10 cellphone sa isang araw, kailangan mong bayaran. Diba? Inuusapan yun ang batas. Eh pag promise, kailangan ba sundin? Kailangan ba tuparin? Dapat mong tuparin, pero still, alam mo yung promise na nakabatay ang pagtupad niyan dun sa nag-uutos tuloy na nga ako. Okay. Nakita niyo yung pagkakaiba na yun, yung mga subtle no? Ulitin ko, for the promise that he should be heir of the word was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. For if they were which are of the law be heirs. Sa Tagalog, kung ang tagapagmana daw ay dahil sa batas, okay? Parang ngayon to, sa batas po ngayon, nga, pag namatay yung tatay, for example, kanina pupunta yung ari-ariya niya kung meron. Nasa batas na yun, di ba? Una sa asawa, and then sa anak. Pero depende kasi may will siyang, Kasi sabi dito, pag sa batas yan, wala na yung faith. Sundan nyo, Kasi ito yung mga meat and ng pananampalataya. Meat and ano ba yun? Meat and potatoes. Basta yung pinaka-importante na pinag-uusapan natin dito. Dito ko, kung sa batas daw yan, okay, ito law, kung sa batas yan, yung faith nababaliwala. Or hindi na yan faith. Kasi automatic na yan anak ka niya Yan, kaya pansinin nyo rin hindi lahat ng anak ginagawa yung gusto nung gawin ng tatay nila. Tama ba? Kasi meron nga tayong sariling volition o will na ikaw ay namimili. Pag ayaw mo, hindi ka pwedeng pilitin. Nakakasama rin ang loob. Kung pinapagawa sa'yo, maganda. Diba? Kung sasama yung loob niya, pero bandang huli, hindi ka niya papipilit. Okay, sige natin ulit
For if they which are of the law be heirs, faith is made void, and the promise made of none effect, because the law worketh not, for where no law is, there is no transgression. Dumatay sa huli. Anong sabihin ng pag walang batas, for where no law is, there is no transgression? For example, dito sa, kaya nga, ano bang bawal dito sa atin? Kunwari, ang kinakasal sa atin ngayon, siyempre lalaki sa babae, naman talaga dapat eh. Pero pag binago yung batas na yun, tapos nagpakasal yung lalaki sa lalaki, bawal ba yun? Masama ba yun? Or masama, bawal ba yun o hindi? Hindi, pinalitan na nga yung ano eh. Inalaw na ng batas. Pwede na, di ba? So, morally kasi, yung pinaka-morality natin, yung batas ng Diyos, iba sa batas ng tao. Dapat pareho, kasi ang Diyos ay mabuti, ang pinaka-mabuti, at ginagaya lang natin siya, dapat. Pero again, reality, mayroong sarili tayong pagpapasya, pwede nating suwayin yun. Hindi dapat. Pero pag sinuway natin, at least sa batas ng tao, allowed na yun. Pero kaya nga tayo mananampalataya, kahit baguhin pa yung batas ng tao, alam natin na ang Diyos ay, batas ng Diyos ay mas supreme, no? Balik ko lang nila. Kaya, yun lang yung sabihin na ito, doon naman sa mababaw. Pag walang batas na sinasabing ganyan, tas ginawa mo, walang batas na, kunwari nga, bawal mag-ingay, kunwari. Walang batas na ganun, nag-ingay ka. May kasalanan ka ba? Doon sa context na yun, wala. Because the law worketh not. Ayan. So, ibig sabihin nun, yung batas ngayon ang ano yung wrath is galit. Basically, nga, pag may batas, tapos sinuway mo yun, paparusahan ka. Kasi may batas na sinuway mo eh, kung walang batas. Parang wala kang sinuway. Yan. Therefore, it is of faith that it might be by grace. So, ang paraan ng kaligtasan ngayon, yan. Kung sinasabi natin na ang paraan ng kaligtasan ay grace, siguradong hindi yun by law, by death, by reward, hindi yun by work. Dito lang mapasok yun, give, faith, and promise. So, pinangako sa'yo, naniwala ka ba? Pag naniwala ka, grace yun. May gusto pa akong sabihin. Tuloy lang natin muna. Hanggang 80 lang naman tayo. Therefore, it is of faith that it might be by grace. Pag hindi sa pamagitan ng faith, hindi yun magiging by grace. Naintindihan niyo ba yan? To the end the promise might be sure to all the seed. Pag pangako daw yan, maaari at posible na maging sigurado para sa lahat ng mga, again, ang ibig sabihin ng seed is mga anak yan eh. Sa Galatians 3 kasi medyo in-specify niya pa yung seed tsaka seeds. Pero madami po sa Old Testament, pag sinabi lang seed, anak, lahi, not to that only which is of the law, but that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. So another way of saying lang yung sinabi natin kanina. Pag by law yan, di ka naman anak eh. Di ka naman lahi ni ganyan eh. Di ka naman, kaso ang naging tatay ko sa Abraham, dahil sa pananampalataya niya, naging pananampalataya ko rin yun. Therefore, anak niya ako. Nakita niyo ba yun? Ngayon, meron sa panahon natin, yung ampon. Alam natin yun, di ba, ampon. So, pwede yan pag mayaman ka or hindi ka mayaman. Gusto mong gawa mabuti, alam mo, may anak, may bata dyan na either tinakwil na o wala ng tatay, ganyan, pwede mo ampunin yan. Very common yan, no? Pero alam natin, by law nga, ang anak, yung anak. No? Importante rin yun. Kasi naalala niyo po yung kay Abraham, kay Sarah, kay si Ismail, anak niya rin eh. Kay Hagar. Ito, medyo ibang territory na ito eh. Kasi yung faith ni Abraham, doon tayo naging anak ni Abraham. Kung tayo magiging the same faith na meron sa Abraham ay meron din tayo.
Naulit-ulit ko lang kasi para sa iba, I believe, bago to eh. Okay? So again, di rin to something na kinakabisado lang natin ha. Napaganda nitong internalize natin. Kasi solid po to, hindi po to ano. At nakikita ko kahit mga baptism ngayon, sa mga baptist group na kinaibilangan ko, may mga ganun, sumisingit daw. Yung kaligtasan bakit sinabi sa James, dapat may ang faith without works is dead. Hindi naman sinabi dong walang faith hindi naman sinabi hindi ligtas Sumisingit po yan. Yung mga false doctrine. At iba, nalilito. Pag hindi mo grasp yan, at mas hindi ka pa nagbabasa, hindi mo inintindi, mas may tiwala ka sa kung sinong leader mo, tsaka sa libro nila, lito ka na. Kaya ginagawa natin, mapapansin nyo, inaaral natin, ikaw mismo mag-interpret niyan, kung ano yung pagkakaunawa mo dyan. Unless of course talaga hindi mo naunawaan. Kaya nga very basic, no? Ginagawa natin word for word, na alam natin yung sabihin, and then co-correlate natin sa iba pang bagay na nalalaman na natin. Ulitin ulit. Therefore, it is of faith that it might be by grace. Pag hindi faith, hindi ang grace. To the end, yung pinaka-resulta nito, the promise, again, might be sure to all the seed. Kasi nga naman, pag hindi by grace, ang dami pong ano niyan. Naalala ko po sa Book of Ezra. Kaya medyo, yung Book of Ezra, medyo controversial kasi sa bagay, sa priesthood yun Pero, naging si Ezra doon, naging legalistic doon Marami siyang ginawang mali actually doon Na pag in-interpret mo, malilito ka. Ginagamit ng iba yung katulad nung i-divorce mo yung asawa mo pag hindi Kristiyano. Inisawa mo na nga yun And then ano pa doon, yun nga, parang itchapwera ka na sa priesthood pag hindi mo mapakita. Paano pag nasunog yung record mo? So sa panahon natin ngayon, kung katulad yung membership na lang nyo dito, paano kayo naging member dito? Parang katapos lang natin last week din yun. Paano ka naging member dito? Nga, hindi ka na umaten, member ka ba? Either na-realize mo, ayaw mo na, di ba? Hindi mo naintindihan, nagpanggap ka lang dati. Umalis ka na, hindi ka na member. Kaya ganun tayo Kasi habang nananatili ka dito, okay sa'yo yung mga tinuturo dito, inaaral, nagre-resonate kung ano yung mismong personal na paniniwala mo rin naman. Amen. Nakita niyo yun? So pag medyo lumalaban yan, kaya sinasabi rin ng Panginoon yung iba umalis sa atin sa 1 John. Kasi hindi naman talaga sa atin yan Hindi talaga yan natin kapatid. Anong tinanggihan niya dito? May ginawa ba tayong mali? May tinuro ba ang Panginoon na ngayon hindi natin pininiwalaan? Kung sigurado kang wala tayong gano'n na contradiction sa Bible, tapos umalis pa siya, nasa kanya na yun. Ang ano na doon, interpretation, hindi talaga siya nanampalataya. Meron siyang sinusunod na ibang bagay, hindi yung Bible, hindi Holy Spirit. Sana nakakuha natin yan. Therefore, it is by faith that it may be grace to the end that the price might be sure to all the seed, not to that only which is of the law. So again, hindi lahat ng Hudyo naman peke. Nag-umpisa sa kanila yon. Sila yung unang structure na ginamit ng Diyos para mapakita kung sino yung people of God sa hindi. Kasi nasa labas, hindi. Yung nasa loob ng, pwede mong tawagin church yun Pero nga, kasi naging parang batas lang ng Hudyo yung mga batas nila. Akala nila at least, ganun lang yung pag anak ka, bilong ka, pag hindi, wala ka. Pero sa mga pag-aaral natin, kahit sa Isaiah, kung naalala sa Isaiah, Jeremiah, yung righteous remnant, yung pwedeng sa panahon ni Moses, kahit taga-ibang bansa, nananampalataya ka sa Panginoon, nag-join ka, yung batas sa kanila, batas sa iyo din, pag nanganak ka, wala ka hindi nila alam kung original Hudyo ka, kasi wala nang original Hudyo sa alaman, kasi nga, Abraham, last week. Ilan anak ni Abraham? Dami. Nakalimutan ko na nga naman Diba? Kung yung dalawa original, si Ismael tsaka si Isaac, meron pang another 6 ba o 5? Naalala? O 7? Kalimutan ko na naman Ha? Okay, Ketura. So anak din yan ha?
Ha? Nakita sa Bible. Ha? Nakita sa Bible. Yun. So, dahil sa pananampalataya, pwedeng masigurado yan. Katulad nga ngayon, bago kayo baptize, tanungin ko kayo, anong palataya ka sa Panginoong Jesus? Sigurado ka, ligtas ka na. Kasi mga tanong na yan, bine-verify niya kung ano yung pininiwalaan mo eh. Ganun lang kasimple yan. Inay, parang hirap, pero nung naiintindihan ko rin yun, oo nga eh, no? Kung sumagot ka ng mali kay pastor, sinong niloko mo? Bandang huli, niloko mo sarili mo. So, kahit naloko mo siya, naloko mo ba ang Diyos? Ayan. Kaya sigurado po yan. Pag totoo ka sa Diyos, sa ibang tao, may sigurado, ligtas talaga ako. Kasi kung ano yung ni-require lang sa akin, tinupad ko naman. At ang Diyos ay patas. Hindi siya yung tipong, anak ka ba ni ganyan? Hindi po, bahala ka sa buhay mo. Ganun po yung mga Hudyo. Minsan nagtuturo sila, pero may ibang batas na ina-apply sila sa atin. Alam niyo ba yun? Kaya kitang-kita mo, opposed talaga sila sa Bible, lalo sa New Testament. Tayo hindi tayo ganun, pakialam, kasi ang Diyos mismo, walang pakialam dun eh. Tuloy ko lang ha, not to that only which is of the law, but that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. And then, as it is written, ito na yung inaano sa Genesis 11. Bilis natin ha. Ito yung originally sinabi nung unang na-introduce po si Abraham. So of course, nawala na yung nagkakalat-kalat na sila. Then nag-umpisa ulit siya kay Abraham dito. Okay? And then binigay pala sa kanya dito sa 12. Ayan. And ito, maraming pangako sa kanya, pero yung iba dyan, naipasa rin kay Isaac and Jacob, pero yung iba dyan, personal yan kay Abraham. Okay? So umalis ka dyan, at pumunta ka sa land, ay papapuntahin kita doon. And I will make thee a great nation, I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Anong klaseng blessing yan? Naging blessing ba sa mga Arabo? In a way. Alam niyo po yung kwento doon sa kanya mga di ba? Din sa kanya, nakipag-pact. Hindi sila mag-aaway. May mga blessing daw kasi nakita ng mga Egyptian, tsaka ng mga taga-Canaan na pinagpapala siya ng Diyos. Ito na, and I will bless them that bless thee, and I will curse thee, and in thee, ito na, in thee shall all families of the earth. So, ibang family na to, ito yung mga kasabayan niya, hindi niya na anak to, hindi niya na apo to. Kasi ibang family from his family. Sabi natin ngayon na lang, kunwari, mga Arabo, Hudyo, Pilipino, magkakaiba yan eh. Pero, pwedeng pagpalain daw at pagpapalain talaga lahat ng pamilya. Lahat ba ng pamilya? Pagnanampalataya. Ibig sabihin lang, posible na kahit anong pamilya ka pa, kahit anong lahi mo, pwede ka magpalain. Ang tanong, ano nga yung pagpapalang yun? Anong klaseng pagpapala yun? Pera ba yun? Lahi ba yun ng kapugian? Hindi na eh. Yung faith, pag na-preach sa kanilang gospel, tinanggap nila, yung mga taong wala namang kinalaman doon sa pangako ng Diyos una sa Kanya, ay mabibless, pwedeng maligtas. Okay? Sorry, medyo hindi accurate sinabi ko ngayon. Actually, kasama nga rin sa utak ng Diyos yung ibang tao. Nag-umpisa lang kay Abraham. Okay? So, para malinaw ha. And kaya dyan, that he might be the father of all them that believe, hindi the father of them who, all of them that he begat, or related sa kanya, hindi sinabing ganun. Kung sino mang manampalataya, katulad niya, ay pagpapalain at maliligtas. Though they be not circumcised. Paulit-ulit, no? Parang malinaw eh. Kahit di pa circumcised yan. Hindi, sa kanila binigay yun eh. Sila yung manampalataya. Kaso nga eh. Hindi sila original circumcised, magpatuloy siya o hindi. Tuloy na sila sa puso, spirito, ligtas na sila. That righteousness might be imputed unto them also. Naalala pa yung term na to last week, imputed, no? Yung tinuturing na kung ano man yan. Ito, obviously, ang inimpute is righteousness. So, kahit sino ka pa, nanampalataya ka ngayon, inimpute yung righteousness na meron si Abraham dahil nanampalataya siya, sa'yo, nanampalataya din. Gets? Tanong pag-bol-boli mo yan.
Kahit ito po yung hindi maintindihan agad ng mga kulto eh. Ang alam ko itong sasabi ko sa inyo, itong valedictorian namin. Di ayabang. Email lang kami nag-uusap eh. At saka pati Friendster. O Facebook natin. Ayun, nakakita niyo yan. O sige, tanong sa akin, nabasa mo na yung Book of Romans? Kasi nung bagong manampalataya ako, talagang ito yung inaalam ko eh. Alam mo yung pinaniniwalaan mo ngayon at naintindihan mo ngayon, i-validate mo dito. Ganun lagi yan. Pag hindi mo ma-validate ito, hindi mo pa rin sabi niya, medyo na ano ko na yan. Ibig sabihin, nag-a-assume pala siya based on kung anong tinuro lang sa kanya, hindi sa Bible. Nakakita niya maraming pagkakaiba. Buti naman, naging honest siya, pero hindi niya rin kasi hindi niya pwedeng, hindi ako maniniwala na ang paniniwala niya parang maligtas ay gumawa ng mabuti kung nabasa niya yung Romans na naintindihan niya. Imposible. Naintindihan niyo ba yun? Kaya ganun kayo, kung alam niyo ligtas kayo, kung i-preach sa'yo, i-validate mo ngayon dito. Kung medyo kumukontra, either hindi ka maligtas or hindi mo lang naintindihan. Pero kung nakakaintindi ka na, kasi obviously yung mga bata minsan hindi pa kayo, kaya sabi ko nga, ang ganda yung usapan ni Stephen tsaka Peter kahapon, sabi ko, importante yung reading comprehension. Hindi mo pwedeng pikiin niya, kasi pagkabasa mo, tatanungin ka. Di ba? Ay, hanapin ko ulit doon, napakahaba ng passage. So, ganun din dito. Meron kasing logic yan na hindi mo pwedeng dayain. Kagabi na naman, nakinig ko na naman yung iglesia ni Manalo. Umiiyak yung babae, sabi niya. Kasi naloko sila eh. Yung Romans 16:16, kala mo napakagaling. Romans 16, parang pala sa kanila yun eh. Parang pamato ba? Yun at yun. Eh, sablay naman. Di ba natakil na rin natin nung kailan ba yan? Last week din, afternoon. So, nakakaawa ngayon. Kaya maganda pag tama yung pananampalataya nyo, kahit sa parte ng Bible, hindi ka sasablay. Bina-validate lang ng Bible yung alam mo, tinuro na sa'yo at alam mo na. Hindi ka limitado sa piling-piling parang mga iglesia ni Manalo. Ganun sila piling-pili, tapos mali interpretation. Ipipilit nila yun kasi ang nauna sa kanila, turo ng iglesia ni Manalo, and then yung Bible ngayon, paano nila ipapattern yung Bible sa turo sa kanila? Mali, di ba? Dapat Bible muna, and then, yung pananampalataya ng church? Kasi dito tayo nagbe-base. Not the other way around. Nakukuha pa ba? Amen. Yan ang solid pag doctrine. Okay, ulitin ko lang. So, bumalik pala ako dyan eh. So, ayan. So, ngayon, kaya confident na, paulit-ulit po yan. Again, Galatians 2 yung alam ko, sinabi niya, lahat ng anak na Abraham, ligtas. Co-heirs with Christ. Ito na naman, ganun din. Sa Hebrews, ganun din. As it is written, I have made thee a father of many nations before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Isa-isay natin to. Bago itali ulit yung sa verse lang na to. So, ito na yung binasa natin kanina sa Genesis 12. Sinulat na si Abraham nga ay magiging tatay ng maraming nations. Before him whom he believed. Sinong pinaniwalaan ni Abraham nung Genesis 12? Siyempre ang Diyos, wala namang iba siyang kausap nun eh. At sinabi din sa Galatians, sa preach ng Diyos, sa Romans yun, preach ng Diyos kay Abraham yung gospel. Tingnan natin yun, baka nagkakamali ako eh. Kung Romans o Galatians. Galatians 3 nga, okay, ito yung anabsadong si dati. So, hindi pwede sabihin, di po ang gospel, pinanganak lang si Jesus, wala pa si Jesus ng Abraham eh. Ba't sabi dyan? Preach ng Diyos kay Abraham ang gospel. At sabi dyan, paano? Ano sinabi niya? In thee shall all nations be blessed. Pinag-usapan natin. Okay, gospel pala yun. Yun nga sinasabi ko. Yung blessing doon ay kaligtasan. Again, di sigurado, di lahat ng anak, yung manampalataya. Balik tayo dito.
Before him who believe, even God, yan sinabi na pala eh. Pinaniwalaan niya siya. Sino? Ang Diyos. At sino ba ang Diyos? Siya ang bumubuhay sa mga patay. So kaya pang context talaga ito, yung kaligtasan ng kaluluwa. Amen. Pag ikaw ay nanampalataya, doon sa bumubuhay ng mga kaluluwa, ng mga patay, punta sa langit, sa kanya ka naniwala, it's between you and the Lord. Hindi yung, kasi member ako, kaya kailangan paniwala ko yung, kaya dyan ako naasan na ewan, sa totoo lang. Pag yung tao minsan kala nila pag-aari ng yung kaluluwa nila pag-aari ng kusino. Doon ako asar na asar. Kaya loko-loko talaga tong mga to. Ba't nga? Iba kasing tao lang yan, masyadong impressionable, mga bata. Daling lokohin. Hoy! Tagal mo na dito ka sa amin ha. Paano? Pag-aari mo ba kaluluwa kayo, paano mali nga tinuturo mo? Huwag kayong papayag. Ako never ko kayong binarasan ng ganon. Lalo pag faith na at kaluluwa pinag-uusapan, never. Tigas ng mukha lang nun. Alam nyo ko na, ayaw mo lang sa akin. Diba lagi sinasabi sa inyo? Kung ang problema mo lang ako, di lumipat ka sa ibang church. Nabaptist din na maayos. Wala akong sama ng loob sa'yo, hindi sinabing hindi ka ligtas. Ganun tayo eh. Eh sila, ano sasabi sa kanila? Hindi ka na, kasi hindi nga sila ligtas, kaya nga, pinapahinggan mo itong mga ito, hindi alam pinagsasabi. Doon minsan, yung Catholic, ano yan. Yung Iglesia ni Manalo talaga. Pag umalis ka doon, hindi ka ligtas eh. Tuloy natin. And call it those things. Ito, napakaganda ito. And call it, ang Diyos pa rin na may usapan ha. Sino ba siya? Siyang bumubuhay ng mga patay. Ano bang ginagawa niya? Anong authority ang kaya niyang gawin? Tinatawag doon yung mga bagay na wala, na meron. Ano yung? Yun yung literal na niya sabi ha. Ang ibig sabihin niya yan, parang naalala niya si Jesus, sabi niya, sorry. Tama si Jesus, no? Nung pinapagalitan, sinisita siya ng mga hypocrisy tuloy. Ang Pharisee. Kasi pinupuri na siya, di ba? Yung triumphal entry. Hallelujah! Blessed is he that calleth on the name of the Lord. Hallelujah to the highest. Pinupuri siya ng mga, sabi ng mga, uy, pigilan mo yan. Mali yan. Ano sabi ni Jesus? Pag pinigilan ko na yun, yung mga bato, baka yun na magpuri sa akin. Nakita niyo yung talinhaga na yun. Pwede magpuri ang bato. Literally, hindi. Ibig sabihin, gano'n siya makapangyarihan at gano'n niya ka-deserve yung praise. Pag pinahinto mo yung tao, hindi pa rin mapipigilan. And but especially ito sa creation to, okay? Sabi niya, let there be light. Walang light before. Nung sinabi niya, let there be light, nagkaroon. So tinatawag niya yung wala na meron. Kasi nga, pag sinabi niya magkaroon yan, yun na yun. At pa yun, yung mga, hindi lahat ng tao anak ng Diyos, pero sinabi niya, manampalataya ka sa amin, magiging ako ng Diyos. Imposible yun. Nasabi ng Diyos eh. Sinabi, pinangako niya, ginawa mo yung kaya mong gawin, nanampalataya ka sa Kanya, tinuturing ka na yung anak ngayon. Imposible. Siya nagsabi nung, hindi siya imposible eh. Hindi imposible, pinangako niya ngayon eh. Kaya pag nag-solving tayo, huwag niyong susuko yun. Pag medyo nagdududa sila, siguro dito totoo yung sinasabi ko. Tingnan mo na sa Bible. Kung totoo sa Bible yun, totoo yung paniwalaan nila o hindi. Amen. Okay. Last. Who again so ito, itutukuyin na dito. Kasi again, ang pangako kay Abraham, kung hindi nyo nakakalimutan, yung magkakaroon siya ng anak, di ba? Na physical sa kanyang legitimate wife. Kaya tinapag-usapan natin kanina, pagpapalain na nga yung ibang nation dahil sa kanya, tapos wala siyang anak. So medyo nahalo po yung physical sa spiritual, ako nakapansin nyo. Kasi nga, anong importante, spiritual o physical? Pero madalas, hindi natin maintindihan yung spiritual kung walang physical. Tama? Yan. Kaya nga yung spiritual, yung pagiging born again, alam mo dapat muna yung unang birth. Pero pag naintindihan mo na yung first birth, isang araw lang yon. At nangyayari yun, may tatay, nanay ka, isang araw pinanganak ka sa pamilya mo,
Ngayon, maintindihan mo rin ngayon, yung spiritual birth naman, ay, yes, medyo miraculous siya, pero ganun din, isang araw lang, pinanganak ka sa pamilya naman ng Diyos. So, ang hirap intindihin ng spiritual kung di mo intindihan physical. Kaya dito, may tinuturo siyang spiritual, pero binabalik niya tayo sa physical na reality na nangyari again nga kay Abraham na again, imposible na siyang magkaanak. I mean, hello? Kung science at science lang, ibang mga science. Imposible yun, naniniwala ako doon. Imposible talaga, miracle nga eh. Kung may isang bagay na posible mangyari sa nangyari, tatawagin mo miracle yun. Parang yung paliwanag ng mga Hudyo sa Isaiah 14 ba yun? O 7? Yung a virgin shall conceive. Kasi Matthew lang yan. Sabi dun, miracle yun eh. This will be a sign. Ang isang babaeng bata, hindi naman virgin yun, basta batang babae. Alma, hindi ko makakalimutan kung binabasa ko itong mga... Alma yun eh, sabihin lang nun, batang babae. Kunwari, sino bang nasa edad dito? Si Jamie. Bata ka ba ba? Ilan ka na? Nasa ano na yan eh. Sino ba? Ang pwede magkaanak, ano daw? Pinakamaaga ang ano? Yung physically capable na siya, di ba? Pag nagkaroon ng menstruation, posible na yon. Ngayon, pag nagkaanak yun, imposible yun. Ngayon, yung ibang ano kasi yung ginagawang ano eh. Ibang miracle yung ginagawa eh. Iba yun. Hindi kasalanan ng kalokohan ha. Miracle talaga, walang physical father si Jesus. Amen. And yet, nabuntis si Maria. So that is miracle na na-fulfill nga kay Jesus. So ba tayo napunta doon? Ayun nga, kasi ito naman, ano na rin to, miracle na rin yun. Diba? Abraham, may mga ano pang ano dito, pero kahit ang lalaki po, yung babae, wala na talaga yun. Kahit lalaki. Doon si Abraham, nagkaroon pa nga rin, no? Kay Keturah, hindi, no? Pero, ang pinag-usapan dito, yung legitimate niyang wife, si Sarah, imposible na yun, pero he believed. Yung nasabi ng Diyos, imposible. Yung sabi ng Diyos eh. Maniwala ba ako sinabi ng Diyos? Imposible. Yung sabi ng Diyos, naniwala siya ngayon. Paano yan? At kaya si David doon, nung naniwala siya, ito ba yung sinabi? Ayun na, yung last week pala yun. It was counted to him for righteousness. Yan. Kasi yung mga hindi naniniwala sa Diyos, kahit anong sabihin ng Diyos, yung sa Jeremiah natin, di ba, nakakaasar na eh. Ano ba ito? Hindi naniniwala ito kay Jeremiah. Hindi sila magpapalain ng Diyos. Ngayon, ito, naniwala si Abraham, imposible na to. Sa lahi mo manggagaling yung aking magpapalain at pati buong mundo pagpapalain ko dahil sa kanila. Eh, wala nga akong anak, naniwala siya. At kaya ganun din tayo ngayon. Ano, sa soul winning, gano'n, di ba? Manampalataya ka si Jesus. Hindi mo naman nakikita si Jesus, eh. Nakita mo ba? Nakita mo ba si Jesus? Ba't ka nanampalataya sa Kanya? Sa preaching lang. Pininis sa'yo. Pinaniwalaan ko yun. Pinipreach ko ngayon sa inyo. Pinaniwalaan mo rin. Tama naman yun. So, ino-honor ng Diyos yun. Ang nakikita niya, kasi, again, pansinin niyo, kung soul winner ka, hindi lahat ng tao na iniwala. Iba talaga may inclination na hindi maniwala eh. At alam mo rin yun. Pero ikaw, pinili mong manampalataya. So, kaya ino-honor ng Diyos yun. Kaya who against hope? Alam siya, pag hope, pag-asa. Pag against hope, walang pag-asa. Kalaban ng pag-asa. Ganon yung case ni Abraham. Kaya naniwala pa rin siya. Kaya ngayon siya ang tinuturing na father of faith, that he might become the father of many nations according to that which has spoken, so shall thy seed be. So, binalik lang na nanampalataya si Abraham. Ngayon, ganun din yung mga magiging anak mo. Naniwala ba si Iso? Si Ismael? Hindi. So, sino ang tinutukoy na seed dyan? Tayo na yun. Amen? So, next time, ito namang tuloy lang natin to next time kung sakali. Napakaganda kasi nito eh. Nga, buti naisip kong i-tackle to kasi nga, bukod sa kinakabisado ko, napakaganda. Kung hindi natin alam to, minsan nasasayad-sayadan lang, nasasagi-sagi lang, importanteng
doctrine. Ngayon, binigyan natin ng time. Amen? Sana yung mga ganyang terms, ganyang thoughts, doctrine, intindihan natin kung may tanong, basahin mo rin niya, kung magtanong. Pwede magtanong, napakaganda nga niyan eh. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. I pray na intindihan namin, Panginoon. Title namin is that it might be by grace. Nakita sa nawa namin yung contrast sa works and grace, faith and reward, law. Panginoon, I pray na hindi pa namin gamit ito masyado, Panginoon. Ulit-ulitin lang namin, makita namin ang pangako niyo talaga. At makita namin kung ano yung pagkakaiba, Panginoon, especially mga bagay na katitusuran ng mga kulto ngayon. Dahil di naman talaga nakabase ang panampalataya sa inyong salita, hindi sa ibang bagay. So I pray, kami naman po, tulungan niyo po kami intindihan to Lord. Especially karamihan dito Lord, ay nagde-desire maging soul winner. How can we have that confidence, Panginoon, kung hindi namin to mismo nakita sa iyong salita, kung napangako, dinideclare yung katotohanan na to. So walang paraan, Panginoon, hindi ito aralin. Mga simple terms yan in English, Panginoon, na nakukuha namin yan. I just pray na tulungan niyo ng bawat isa. Again, ang aming end goal ay ito pa rin ang iyong kalooban, maligtas yung mga kaluluwa, magpalakasan, at mas marami pang maligtas, Panginoon, at totoo. I pray kayo mag-ingat muli sa bawat isa pang kami, Panginoon, sa anniversary. Maalala namin kung paano nagsimula dito at paano nyo kayo pinagpapala. Pag kami nagitiwala at sumusunod sa inyo, Panginoon, ang atong po, Pastor Lito especially, walain niyo po ulit siya. Ganang lakas, biyaya, Panginoon, story, and kung sino pa makaka-attend, Panginoon. Yung natin. In Jesus' name we pray. Amen.